Nagka-first love ka na ba? Yung first love na unang nagparamdam sa'yo yung ng feelings na hindi mo maintindihan nung una niyang hinawakan yung mga kamay mo. Yung first love na akala mo puro lang pagmamahal at saya yung dala nito sa buhay mo. Or yung first love na unang nagwasak sa puso mo. So kung nakangiti ka ngayon, Pops, is comment naman dyan sa baba kung sino siya. So what's up mga Pops? It's me, your kapayatot bro dyan, and welcome sa special vlogs natin kung saan ibabahagi ko sa inyo yung hidden talent ko. Siyempre, hindi sa pagpapatugtog ng ukulele at hindi rin sa pagkanta. So, kaya nga hidden eh. Bakit ko sasabihin sa inyo? So, ang hidden talent ko is to write a song. So, ang share ko sa inyo ngayon is my original composition songs. Songs kasi marami, pero unahin na natin yung about sa first love ko. And syempre, hindi nyo or hindi kayo makaka-relate sa song kung hindi nyo alam kung ano yung story behind it. So, syempre, is ikikwento ko sa inyo yung short story about my first love. So, nakilala ko yung first love ko kapayatot sa first job ko. So, nung una ko siya nakita, naging interesting na siya sa paningin ko agad. Pero hindi dahil gusto ko siya or crush ko na siya. Yun ay dahil sa sobrang seryoso niya sa work. Kasi kami that time, dahil mga baguhan pa lang din kami, and syempre baguhan din siya or sila. Pero mas serious sila kumpara sa amin. So, naging interesting siya for me. So, yung time na yon is hindi ako naging interesado sa kanya dahil gusto ko siyang maging girlfriend. Kasi that time is hindi pa ako lesbian. So, ang goal ko talaga sa kanya at first is maging one of my best friends. Kasi nung college kasi ako, lahat ng babae or karamihan sa mga naging classmate kong babae is ginagawa kong mga close friends. And normal lang nung college yung pagiging sweet sa isang babae, yung pag-care, yung mga may mali siya na siya ngayong generation na to. So, normal lang yun sa amin nung college. Naghahawakan pa nga kami ng kamay, nagsisweet messages, or kung ano-ano pang may mali siya na ngayon sa generation na ngayon. In-apply ko yon sa kanya para maging close ko siya. Kaso, iba na pala yung mundo sa Laguna compared sa province that time, sa Bicol. So, hindi ko na napansin na marami na palang relationship doon na babae to babae. Kaya para sa kanila is iba yung dating nung ginagawa ko doon sa first love ko na yun. So, syempre, dahil wala naman akong pakialam dati sa mga sinasabi ng iba is ginagawa ko lang kung ano yung ginagawa ko sa mga best friends ko before. So, naging close kami. Tapos, lagi kaming tumatambay sa kanila, sa boarding house nila. Hanggang sa dumating sa point na yung lagi kong kasama na alam niya na siya ay isang lesbian is nagkagusto dun sa first love ko. So, hanggang sa sinabi niya na tinanong niya na pala yung first love ko na pwede bang manligaw. Ang kaso, hindi ito pumayag and nabasted siya. So, natakot ako nung nalaman ko na nabasted yung kaibigan ko dahil sa pagtanong niya lang na pwede bang manligaw. Pero hindi ko alam kung bakit ako natakot. So, syempre, nagpatuloy pa rin yung friendship namin tatlo. Kahit nabasted yung kaibigan ko, nagpatuloy pa rin yung friendship namin. Hanggang sa nagka-boyfriend yung first love ko. So, nung nagka-boyfriend siya, same pa rin yung treat or trato ko sa kanya na sweet, na clingy kami sa isa't isa, and syempre yung care. Tapos lagi pa rin ako nandun sa kanila. So, one time, yung first love ko is naliligo. And nandoon ako, naghihintay. So, hindi ako nakapaghintay. Kaya nag-iwan ako ng short message sa inbox niya. As in, doon ako mismo nag-type sa cellphone niya, sa inbox niya. Walang, umaga, mababasa niya lang doon. Pero hindi siya nakasend. So, iniwan ko lang sa pinto ata o sa mesa. So, nagkasalisi pala kami nung boyfriend niya. So, nung nabasa ata yun ng boyfriend niya is nakipag-split agad sa kanya. Kasi yung boyfriend niya pala that time is may history na pinagpalit sa lesbian. So, feeling ko that time, kasalanan ko yun kasi hindi ko inano yung boundary tsaka limit sa pagiging clingy and sweet sa kanya, kahit taken siya. So, gusto kong kausapin yung boy, pero sabi nung first love ko is wag na daw, kasi ayaw na daw talaga.
So, wala. Kaya nagpatuloy pa rin ako sa pagiging sweet sa first love ko. And syempre, the more na lumalalim yung relationship namin that time, the more na pumapasok sa akin yung W2, W relationship. Pero syempre, nasa identity crisis pa ako that time, kaya hindi ko pa siya pinapansin masyado. So, hanggang sa dumating yung araw na natulog kami sa boarding house nila, tapos hinawakan niya ba yung kamay ko. So, nung hinawakan niya yung kamay ko, dun ko na-feel yung pakiramdam na hindi mo ma-explain. So, alam mo yung feeling na ayaw mo nang bitawan, yung feeling na sana hindi na lang matapos nung hinawakan niya yung mga kamay ko. So, that time, confused ako lalo sa sarili ko. Hanggang sa dumating yung time na dahil ang nasa utak ko that time is mababasted lang din naman ako pag tinanong ko siya kung pwede manligaw, is direct to the point ko na siya sa pagtatanong. So, ang tanong ko sa kanya, or ang sabi ko sa kanya, pwede ba maging tayo for 100 days? So, try lang natin, sabi ko gano'n. So, nagulat ako kasi pumayag siya. So, syempre, sa 100 days na yon, ginawa ko na lahat yung gagawin dapat sa relationship na alam ko. Tinitreat ko siya as princess. Kaso, patago nga lang yun kasi secret lang namin dalawa yun. Yung 100 days na yun. Dinala niya rin ako sa magulang niya, tapos pinakilala best friend. So, wala tayong magagawa kasi kahit ako, hindi pa rin naman ako talagang ladlad or kumbaga nasa identity crisis pa nga ako. Parang tinatry lang namin. So, syempre, treat ko siya ng better. Treat ko siya sa yung mga napapanood ko sa Korean. So, yun lang yung mga pinaggagawa ko. So, after 100 days, first time ko siyang inattend sa work namin. Kasi panggabi siya. So, nung hinatid ko siya, sabi ko, paano ba yan? Tapos na. Yung 100 days. So, syempre, nag-date tayo sa pa-experience na gano'n. And nagulat ako kasi siya nag-decide na ituloy yung relationship namin. So, yun, nung naging kami, parang patago pa rin naman. Kasi kahit ako, hindi pa rin ako that time out. And hindi ko pa rin maamin sa lahat. Kumbaga sa social media, ang nakakaalam lang is yung mga nakakakita na in relationship na kami. And masyadong yung relationship namin dalawa. Masyadong chill, masyadong perfect. Alam mo yung relationship na walang masyadong away. Kung magkakaaway man kami, is kadalasan siya yung may kasalanan. And magaling siya magsalita and sumuyo. Pero genuinely. Masyado kasi siyang genuine. So, kaya mabilis na kami magbalik. Not until nag-break kami because of cheating. So, nag-cheat siya sa akin. So, yun. We broke up because of her cheating on me. Pero ang pinakamaganda niyang ginawa, nag-explain ulit siya. Nung nag-break kami is, hindi naman agad siya nag-explain. Nag-explain siya nung baga natimbog na natin na nag-cheat, na may cheating incident na. So, nag-explain siya genuinely about sa ginawa niya. Kaya importante pala talaga yung pakikipag-usap mo sa ka-relationship mo kahit kung ano man or despite sa kung ano or gaano kalala yung ginawa mo kasalanan is dapat makipag-usap ka ng maayos, genuinely, hindi plastically. So, genuinely, video call man yan or personal is kausapin mo lang, genuinely. Kasi, the end of the day, may isip nung niloko mo or brinikan mong tao na pinahalagahan mo kahit pa paano yung relationship nyo based sa ginawa mong hakbang na genuinely na kinausap yung partner mo or yung hiniwalayan mo. So, importante pala yung pakikipag-usap na yun, genuinely. And after 8 months, syempre sa 8 months, nagalit ako dun sa ginawa niya. Pero after 8 months, na-realize ko yung mga inexplain niya nung nag-break kami. Kaya after 8 months is dun palang yung forgiveness sa aming dalawa kasi dun na kami nagtinginan ng walang awkwardness tsaka nagngitian na genuinely ulit. So, wala na nga lang usap pero at least alam mong may forgiveness na because of that moment. So, yun lang kwento ng first love ko. So, ngayon, pakinggan nyo na yung original composition ko for her. For you.
First saw you in the morning, then see you in the line. Can't expect that we will meet again and again, and be my friend who make it closer. You hold my hand and my heart start a beat faster. Naririto pa kung ano ba talaga, tama ba itong aking nadarama? Mukhang nahulog na, pero tinatago pa, bubulong na lang sa hangin. I love you, and I always miss you. The smile painted in your face that no one can erase. Can't handle when you cry, don't know reason why. So I'll try, let me be your lover, 'cause I won't hurt you or make it longer, 'cause my heart always shout for you. Sentimang tignan, dahil love lang ang alam. Marami mang hadlang, but still sinunggaban. Then pumayag ka, yun lang ay sikreto pa, kaya isisigaw na lang na no one can take, love never break. Just hold on tight and forever together we will say that I thank you. But I have to let you go, so our love will never break. So, yun lang mga paps. Maraming salamat sa pagtapos ng video and don't forget to work out mga kapayatot. So, lagi nyo tatandaan kapayatot na live in game mates before days, be unstoppable and limitless because nothing is impossible. Lalong-lalo na kung ang lakas nyo is manggagaling kay Lord. Sa Psalm 18:1,
I love you, Lord, my strength. So, kita-kits ulit tayo mga kapayatot at abangan nyo rin yung mga kwento at ibang original composition ko sa mga susunod na ika-10th vlog ng mga vlogs natin. So, yun lang kapayatot. As always, spread libe. God bless. Diyos. Bye.